Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanuli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magasama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siya hendil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalo ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat sa aman may dalawa o tatlong nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan sa isang klase, tinanong ang kanyang mga estudyante kung ano ang mga kataga, talinhaga, o bersikulo ng Biblia ang alam nila. At isa-isang nagsasalita ang mga bata. Hanggang sa isang bata, sabi niya, nasusulat po kung mayroong 2 o 3 na natitipon sa ngalan ko at tumahimik siya. Kasi nakalimutan niya ang kasunod. So inaantay ng lahat. Anong kasunod? Ulitin mo. Kung meron pong 2 o 3 na natitipon sa ngalan ko, 5 silang lahat. Tayong mga Pilipino, tayong mga Katoliko, talong-talo tayo ng mga Protestante pagdating sa larangan ng pagmemorya ng mga bersikulo sa Biblia. Di po ba, Kasi kadalasan di naman tayo nagbabasa. At habang binabasa ang mga pagbasa sa misa, ang mga isip natin malayo. Yung iba nga natutulog, di po ba, Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Tinutulugan natin. Kitang-kita ka ni Father dito, nakanganga ka. At magtatagpo ang inyong mga mata sa hindi mo inaasang pagkakataon. Napahiya ka, kaya pagkatapos ng misa, talagang lalapitan mo si Father, sasabihin mo, ang ganda ng sinabi mo. At tatanungin ni Father, anong sinabi ko? Ano sasabihin mo? Basta maganda. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, totoong-totoo na
mas taimtim ang panalangin sa loob ng hospital kaysa sa loob ng simbahan. Mas taimtim ang mga panalangin ng mga taong nasa hospital kaysa nasa loob ng simbahan. Dahil ramdam na ramdam ang kanilang pangangailangan. Pag tayo po ay, sabi nga, may peste, taimtim ang mga panalangin. Dahil takot tayo na tayo ay magkasakit, takot tayo ay mamatay. Pero sa simbahan, pag walang problema, napupuno lang dahil obligasyon. Ang akin lang paalala, dahil palagi ko ito tinatanong sa mga tao, ay ngayon, ang daming lindol, ang daming baha, ang daming bagyo. Sa anong pamamaraan mo gusto mamatay? Gusto mo bang mamatay na natabunan ng bato? Hello? Kahit sa loob ng simbahan, gusto niyo ba kayo ay mamatay habang natabunan kayo ng bato? Taas po ang kamay. Meron po ba? Wala. Nalunod. Meron po ba? Ayaw din. Nabangga na lang dyan sa paglabas. Meron po ba? Wala din. O nag-crash ang eroplano. Wala din. Di po ba, no? Nagkasakit. Ayaw. Sa madalit sabi, pag pinapapili ang tao, sa anong pamamaraan nila gusto mamatay, lahat sasabihin, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba, no? Habang natutulog. Para wala ng hirap. Di po ba? Para wala ng hirap. Kaya, ngayon, may mga namamatay na sa loob ng misa. Natulog eh. Ano po? Kinuha na ni Lord. Di ba? Tulog ka ng tulog, di kinuha ka. Ano po? Ang problema doon, namatay kang natutulog, paggising mo, mainit. Nasa impyerno. Di po ba? Ano? So, ano ba ang mas mahalaga? Yung kamatayan o yung pupuntahan? Hello? Magandang mamili na, di po ba? Ano? Saan? Anong mas mahalaga? Yung ikaw sa pamamaraan ng namatay, nakapili o saan ka pupunta? Smoking or non-smoking? Di po ba? Ano? Kahit hindi nagsisimba, lahat gusto pumunta sa langit. Hindi naman lahat ng natitipon sa loob ng simbahan, naroon ang Diyos. Merong 2 o 3 natitipon sa loob ng simbahan, wala doon ang Diyos. Kahit nasa loob ng simbahan. Bakit? Ay hindi naman nagdadasal. Nagchichismisan. Di po ba, ano? At sabi nga, nagchichismisan na naman kayo. Ano sabi? Di naman, Father. Ano ginagawa nyo? Sharing. Di po ba, ano? Anong sinasabi sa Ebanghelyo? Kung meron kang kapatid na nagkamali, kausapin mo. Mahalaga po ito. Kung meron kang kapatid na nagkamali, kausapin mo. Hindi yung pag-usapan ninyo. Di po ba? Kadalasan, pag meron tayong kapatid na nagkamali, hindi naman natin kinakausap. Pinag-uusapan natin. Kaya, hindi natin naitatama. Kasi, pinag-uusapan natin. Wala tayong lakas ng loob na sabihin sa kapatid natin na meron siyang pagkakamali. Bakit? Kasi takot tayo na tayo ay balingan at sabing, ikaw nga eh.
Di po ba, anak? Kaya tahimik na lang tayo. Ayaw nating pumuna. Anong mangyayari sa atin tulad sa unang pagbasa? Lilipuling tayo dahil tinalikuran natin ang katotohanan. Madalas nyo po itong naririnig. Kung hindi totoo, huwag mo sasabihin. Kung hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Di po ba, ano? Kung wala kang alam, huwag kang magsalita. Hindi naman kailangang mayroong sinasabi. At tayo pa man din, pag sinabing, "Uy, atin lang ito ha," napakabilis kumalat nun. Ano po ba? Pag sinabi mo, pinakamabilis na magkalat ng balita, sasabihin mo, "Atin lang ito." Hindi ka pa nakakaupo, nakakalat na yon. Hindi ka pa nakatapos magsalita, na i-text na yon. "Uy, alam mo," di ba, ano? At ang kasunod na kataga ay, "Meron akong alam." Di ba ba na? Ang una ay, ano? Atin lang. Ikalawa, meron akong alam. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, paano natin may tatama ang nagkamali kung sila'y ating pinag-uusapan, ngunit ayaw natin silang kausapin? Yan ang kahinaan natin mga Pilipino. Takot na takot tayo. Takot na takot. Hindi nga natin masabi sa ating katabi, "May muta ka." Di po ba, anak? May muta ka. Takot kang tingnan ng katabi mo eh. Di po ba, anak? At kung nakita mo may muta, hindi mo kaya sabihin, "May muta ka." "Father, baka magalit." Ay kaysa naman hahayaan mong naglalakad na may muta na napapahiya. Di po ba, anak? Ano sasabihin? "Basta hindi ako." Mga minamahal na mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay hindi mo pwedeng hiwalayin sa ebanghelyo na kung saan kung ang iyong kapatid ay mayroong pagkakamali at iyong pinaalalahanan, pag siya'y namatay, ikaw ay hindi mananagot. Ngunit kung nakalimutan mong paalalahanan ng iyong kapatid na nagkasala, pag siya'y namatay, ikaw ay mayroong pananagutan. Hindi tayo pwedeng hindi makialam. Hindi tayo pwedeng, sabi nga ay, takpan ang mata, ang tenga, at huwag magsasalita dahil ayaw nating tayo ay makasakit. Pero, ang katotohanan ay ano? Ang sabi nga, hindi bali nang sampalin ka ng katotohanan kaysa halikan ka ng kasinungalingan. Mamili kayo. Halikan ng kasinungalingan o sampalin ng katotohanan. Di ba? Mabuti pang sampalin para mamulat, para magising. Di po ba, ano? Father, pero paano ko sasabihin sa aking kapatid na mayroon siyang muta? Simple lang iyon. Tingnan mo siya, ngitian mo siya at sabihin mo, "May muta ba ako?" Sasabihin niya, "Wala. Buti ka pa meron." Di ba? O di tapos, di po ba, ano? Tapos. Mga minamahal na mga kapatid, pag nasabi mo na, tapos na. Ang problema ay, hindi mo sinabi, uuwi ka, bababagabin, sabi nga, punong-puno ng bagabag ang iyong kalooban dahil hindi mo nagawa ang dapat mong gawin. Why are we so afraid to tell our brothers and sisters of what is right? Bakit nga ba? Ang ating patron, hinarap niya kung ano ang problema ng lipunan.
Hindi niya ito tinakbuhan. At dahil doon, sa kanya, ibinigay ng Diyos ang pagpapala na magkaroon ng kagalingan na may karamdaman. Alam po ninyo, ang pinakamahirap pagalingin ay yung nagsasakit-sakitan. Ikalawa, ang pinakamahirap pagalingin, yung ayaw tanggapin na sila ay may sakit. Dalawa lang yan. Ikaw ba ay nagkukunwari o ikaw ay tumatake sa katotohanan? Ang ating pong patron ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating mga sarili. Sapagkat ang pinakamalaking pagsisinungaling ay hindi yung sinabi mo sa iyong kapwa, kundi kung ano ang sinasabi mo sa iyong sarili. Inuulit ko, ang pinakamalaking pagsisinungaling ay hindi yung sinabi mo sa iyong kapwa, kundi kung ano ang sinasabi mo sa iyong sarili. Na pinipilit mo itong pinapaniwalaan dahil feeling mo wala namang nakakaalam. Maiksi lang ang buhay, di po ba, ano? Sabi ni Father Ray, kain ka ng tinapay. Sabi ko, bawal. Sabi, di masarap yan. Masarap yan. Ano po? Bakit? Dahil nag-iingat ako sa aking kalusugan, dahil na-stroke ako dahil sa diabetes. So, iniiwasan ko lahat na nakakataas ng aking blood sugar. Anong kalaban mo? Kanin, tinapay. Di po ba, ano? Lahat ng masarap. Kaya, sabi ng doktor, kung gusto mo na maging maayos ang buhay, basta bawal, basta masarap, bawal. Di ba, ano? Di ganon. Iniimbitahan akong kumain. Sabi ko, hindi na lang. Sabi niya, kumain ka. Hindi masarap. Di ba ba, ano? Malalaman mamaya. Kung hindi masarap nga talaga. Di ba? Kasi tayo, kahit alam natin tayo may karamdaman, ano sinasabi natin? Konti lang. Konti lang. Di po ba, na? May gamot naman eh. Di po ba, na? Kahit mga pari, ganun din. Oh, Father, bawal sa iyan. Aanhin mo pa ang gamot kung hindi ka kakain ng bawal. O, di ba? Pari yun. Ano po? Patay na sila ngayon. Patay na. Pwede kayo sumunod. Di po ba, ano? Ha? Anong sabi ng doktor? Pag pinagbabawalan ka pa, may pag-asa ka pa. Pero pag pwede ka nang kumain ng kahit ano, hindi ka niya mahal. Ibig sabihin doon, malapit ka na. Di ba na? Kaya, pag sinabing, uy, bawal yan, may nagmamalasakit. Pero pag sabi, kainin nyo na yan. Malapit na kayo. Mamili kayo. Di ba na? Kung pinagbabawalan tayo ng Diyos, ibig sabihin may pag-asa pa tayo. Kung hinahayaan na lang tayo ng Diyos na gawin ang lahat ng gusto natin, ibig sabihin, malapit na tayo. Mamili po kayo. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Tayo mga Pilipino, ayon sa pag-aaral, ang buhay ng mga lalaki ay hanggang 71 lang daw. Ang mga babae ay 73. Hindi ko alam kung bakit mas mahaba ng 2 taon ang babae. Ano po? Pero pag may naghihingalo, ako naman sinasabi ko, ladies first. Ano po? Pagbigyan, di po ba? Ano? 71. 65 na ako sa January. Ibig sabihin, 6 years na lang. Malapit na. Ito ang mukha na 6 years sa Pilipinas. Di po ba, na? Tanggap ko. Kaya hindi na ako nagpapabaya. Pero habang tinitingnan ko kayo, excuse me,
meron sa inyong mas malapit na sa mukha pa lang. Di ba? Kaya, huwag kayong magpapabaya. Kung tayo'y tinatama, itama natin. Huwag tayong, sabi nga, pag-usapan ang mali ng iba, kundi kausapin upang ang kanilang kaligtasan ay sabi nga ay kaligtasan din natin. Amen. Maraming salamat din po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa akin. Inuulit ko po, kung mayroong nagkamali, kausapin at huwag pag-usapan. Sapagkat ang sino mang nagkamali na itinama, kung namatay siya at ayaw niyang magbago, wala tayong pananagutan sa Diyos. Kung siya ay nagbago, meron tayong bagong kaanib. At dahil doon, kung ano man ang hilingin natin sa Ama, ipagkakaloob niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob na kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal, na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at ang kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong iginagagala kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.